Wow, Ducati, pinabayaan lang. Na-stock ng 2 taon at 10 buwan. Ito pala yung motor ni Sir na pabayaan na. Halos buong kadena kinakalawang na. Pati yung battery lobat na. Kaya agarang inatras ni Sir yung sasakyan niya para lumaki yung espasyo at may atras ko yung motor niya. Medyo nahirapan lang ako ibaba kasi yung center stand nag-stack up. Alam nyo bang ganito yung motor na dati kong pinapangarap? Eh hindi kaya ng budget kaya katulad ni Sir. Ginaya niya yung kanyang pangarap. Ayun nga lang merong halong pagpapanggap pero ayos din. Pero syempre, bago natin simulan, i-shoutout muna natin yan, Imprint Custom. Baka Imprint Custom yan. Binaklas ko na agad yung upuan yan, kaya lang nagulat ako sa nakita ko. Bakit puro plastic at basura yung laman ng compartment mo? Sa susunod, wag mong bitbitin yung basurang ginagamit mo. Nyak, baka mahuli ka ng pulis. Grabe, pati yung mga wire putol-putol na. Hindi ko alam kung matitrace ko pa o mapagduduktong ko pa. Kaya una ko munang binaklas yung mga kahan nito. Tsaka ako sinunod yung plaka at mga ilaw nito. Kaya lang nagulat na naman ako sa nakita ko. Pasintabi po. Kaya pala ang baho merong nanirahan sa likod ng ilaw nito. Syempre di na ako mapalagay kaya binaklas ko na agad yung karburador. Ang problema, nag-stack up na yung piston at karayom ng karburador. Kaya biglang tagaktak ng pawis ko. Sir, tutukan mo ako ng ventilador. Nagdemand na naman. Pagbaklas ko, binuhusan ko na agad ng gasolina para maluto yung natuyo niyang gasolina at magalaw sa pagkaka-stack niya. Tsaka ako tinuktok yung tornilyo sa ilalim kasi ayaw matanggal. Pag ako nainis, wawasakin ko to ng palihim. Charot lang. Tama na ang pagpapatawa, ipakita mo na kung anong problema. Kita nyo ba? Diba hindi? Sige, ilalapit natin. Grabe yung karburador, yung ilalim, ang itim, makulimlim. Pati yung mga jettings, kinakalawang, parang may mga buhangin. Syempre, ang gagawin, tutuktukin, babaklasin at bababarin. Akala ko yun lang ang magiging problema. Pati pala yung jet ng floater, stock up na. Kaya babad muna, inom muna tayo ng Coca-Cola para matanggal mo sa katawan mo yung uhaw mo sa kanya. Habang binababad ko, dinrain ko muna yung tangke ng gasolina. Kaya lang ayaw lumabas kasi barado na yung filter niya. Kaya binaklas ko na agad para madrain ko na. Para tumulo na yung panis niyang gasolina. Nang matapos ako, binaklas ko na agad yung tangke nito. Tsaka ako inalog-alog para malinis na yung loob nito. Syempre, hindi mawawala sa ginagawa natin. Magpapalit tayo ng langis. At ang ilalagay natin, Shell Advance with dual stickers para urig. O baka sabihin na naman, display lang yan, isalin mo yan. Ayan, isinasalin na, issue pa ba? At pagkatapos, tsaka ako kinabit yung karburador at sinunod kong i-trace yung mga wiring na putol-putol. Nang makita ko, tsaka ako agad pinagduduktong. At dahil lumahaba na, sinalinan ko na agad ng gasolina para mapaandar dahil alam kong sabik ka na, ayoko rin kasing pinaghihintay ka. Kaya, start mo na yan. Ayaw mag-start, patay. Chinek ko agad yung spark plug kung may kuryente, baka kasi mali yung wiring ko. Pero tama naman, wala lang talagang nilalabas ng kuryente yung spark plug. Kaya nagpabili agad ako. Ito pala yung binili ni Sir NGK, sakto yan para dyan. Kaya pagkabit ko, start na ulit yan. Apakaangas. Siyempre, hindi pwedeng start lang, paandarin natin yan. Pero wait, check muna natin lahat. Ayos na, test drive na. Salamat sa panonood. Ingat!